Milyon-milyon dagdag pondo para sa pagpapatibay ng healthcare workforce ang inanunsyo ng federal government. Pero bukod sa budget, may apela ang isang nurse sa dapat umanong pagtuunan din ng pansin ng mga otoridad. Alamin sa report ni Paula Sarasa. Today, we are happy to announce more than $47 million across 4 initiatives to improve health workforce data, planning, and support system transformation through research. Halos 50 milyong dolyar na dagdag pondo sa healthcare ang anunsyo ng federal government Huwebes. Ilalaan ng funding sa 4 na healthcare initiatives kung saan pangunahing layunin ang retention at suporta para sa mga manggagawa sa sektor. The initiatives being funded today are designed to identify solutions that will help health workers stay in the jobs that they love and that they do so well, but they have the data and research behind it to back up and make informed decisions each and every day. Malaking tulong to for our advancement ng aming career at tulong na rin para mas mapabuti at makakuha ng quality care ang public or ang mga Canadians. Bagamat magandang balita, umaasa naman ang isang nurse at pangulo ng Integrated Filipino-Canadian Nurses Association na magkaroon din ng pagkakataon ng gobyerno na tignang maigi ang mas malaki pang pagsubok na hinaharap ng maraming healthcare workers ngayon. How come na hindi nila mabigyan ng solusyonan o mabigyan ng atensyon itong mga problema ng mga internationally educated nurses currently working as registered nurses na may expiring or expired work permit? Ilang taon matapos ang pandemya, ramdam pa rin ng mga nurse ang stress at bigat ng trabaho. Sa isang survey ng Statista ngayong 2024, lumabas na 1 sa 4 na nurses ang nag-iisip ng umalis sa trabaho dahil sa matinding job dissatisfaction. I think mas maganda lang na to improve talaga yung work environment and pagtuunan talaga yung mental health or magkaroon ng work-life balance ang ating mga nurses. We know we need to do this because we've been seeing vacancy levels. When workloads increase, it creates stress and it can create really challenging conditions for our healthcare teams across the country, and we need to find solutions that work for them. Ayon pa kay Gravoso, libo-libong mga internationally educated nurse ang handa at naghihintay lamang sa kanilang mga status para makapag-practice at maipagpatuloy ang karera sa healthcare. Magkaroon din sana ng initiative o programs kahit hindi na funding or direct pathway para sa mga integrated or internationally educated nurses na magkaroon ng mabilisang solusyon para sa kanilang permanent residents. Kumpiyansa naman siyang pinakikinggan ng gobyerno ang kampanya ng IFCNA at ng iba pang IENs, gaya ng kamakailang pag-aksyon sa panawagang pagkilala ng foreign credentials. We put $90 million into foreign credential recognition last year just in the healthcare space, and we got 6,600 foreign trained professionals to get their accreditation faster to be in our healthcare system now. And we want to do more of that. And with your help, we can do that, and we can tackle these challenges. We can make this the best healthcare system in the world. Paula Sarasa, Omni News, Toronto.